May meeting sa school nila Atina ngayong araw mga mamis at pupunta ako. Pero bago ako magpunta doon, magluluto muna ako ng ulam namin. Kasi nga, saktong tapos ng meeting, sabay na kami ni Atina ng uuwi. Para pag uwi namin ni Atina, kakain na nga lang kami. Bago pa nga ako nag-setup ng camera mga mamis, ay hinanda ko na or naghiwa-hiwa na ako ng mga gulay. Para nga saktong pag-setup ko ng camera, ay magigisa na lang ako. Repolyo at carrot lang naman itong gulay na gigisahin ko mga mamis. Ito yung madalas nyong makita na ulam namin. Kasi nga, bukod sa madaling lutuin or mabilis maluto, budget friendly pa. Pero today mga mamis, itong repolyo at carrot na ulam namin ay sasahugan ko ng chicken balls at saka ng hipon. Pero dapat talaga mga mamis, hipon lang ang sahog neto kasi meron akong hipon, bumili ako ng halagang 100 pesos lang para lang may sahog to. Kaya lang nakita ko, meron pala akong chicken balls na natira sa freezer kaya sinahog ko na dito. Alam niyo ba mga mamis, itong chicken balls na to, nabili ko to sa grocery store. Ang napansin ko lang talaga na kapag dating sa mga tusok-tusok, gaya ng fishball, kikiam, chicken balls, hindi talaga magandang bumili sa mga grocery store. Mas okay talaga na bumibili sa palengke. Kasi mga mami, sa totoo lang, ilang beses na rin talaga akong bibili ng mga tusok-tusok, gaya nga ng kikiam, chicken balls, fish balls sa mga grocery store. Ang napansin ko, bukod sa hindi siya masarap at sobrang alat, ang bilis niyang madurog. Hindi pa nga din ako nadala mga mamis, bumili pa rin ako ng ibang brand ng chicken balls. Pero ganun pa din, maalat pa rin at mabilis madurog. Kaya naman ginawa ko, hinalo ko na nga lang dyan sa gulay kasi sayang naman kung itatapon ko. Hindi ko na lang masyadong tinimplahan yung gulay para nga hindi sumobrang alat. Ayun nga, natapos na ako magluto ng ulam. Pagkatas ko nga magluto ng ulam, ito nga't nagbihis na agad ako. Tignan nyo naman yung itsura ko dito mga mami. Salatang kakabangon ko lang sa higaan. Wala talagang kaayos-ayos. Hindi man lang muna naghilamos, naghabat. Pero hayaan na natin yung tsura ko dyan mga mamis kasi wala naman talagang bago. Lagi naman talagang ganyan yung tsura ko sa mga vlog ko. Medyo gumaganda-ganda lang ng konti ang mamsi panay nyo kapag merong lakad. Dahil meeting lang naman sa school nila Atina ang pupuntahan ko mga mamis, hindi ko na masyadong gagalingan yung pagbibihis at pag-aayos ko kasi baka mamaya bigla ako mapiling maging muse sa school nila. Hindi, charot! Oo nga pala mga mamis, naalala ko, sa tuwing umaalis or lumalabas ako, may mga nakikita akong nagko-comment kung ano daw ba yung nilalagay ko sa mukha ko. Actually mga mamis, dapat talaga sunscreen muna. Pero dahil wala na akong sunscreen, ito muna yung ginagamit ko. Maganda yan mga mamis kasi moisturizer tsaka primer na siya. So hindi nyo na kailangan maglagay ng foundation at wala rin yung white cast. Ilalagay ko na lang dyan sa baba kung saan ko nabili kung gusto nyo din naman. Hindi kasi ako mahilig mag-foundation, lalong-lalo mag-makeup mga mamis kasi nga sobrang pawisin ng mukha ko. Maghuhulas lang talaga siya at maglalakit lang yung mukha ko. Kaya ito na lang yung palagi kong ginagamit kasi ang ganda niya talaga sa mukha. Ito, natapos na nga ako mag-ayos mga mami. Syempre, hindi ko pwedeng kalimutan ang kwintas ko na gold na malapit na nga maging silver. Yung sa mga nahihirapan pala ako mga mamis kapag gantong lumalabas ako or maalis kami, yung kapag nagbabra ko kasi naiipit talaga yung tubo sa tagiliran ko at ang sakit talaga. Pero hindi pwedeng hindi magbra kasi kahit walang kinakapitan yan, iba pa rin talaga kapag nakabra tayo. Hindi ko nasabi sa inyo mga mamis na ihahatid nga pala ako ni daddy doon sa school nila Atina kasi mahirap na maglakad. Baka mamaya habang naglalakad ako, maramdaman ng pa ako yung pagod, tapos mamanhid, mahirapan ako makalakad ulit. Pwede naman sana ako mag-tricycle mga mamis, kaso lang nakakapanghinayang kasi 25 pesos kapag tricycle sobrang lapit. Kapag lakad, sobrang layo. Kaya sabi ko kay daddy, ihatid na lang niya ako. Nakikita nyo tong tinatahak naming kalsada mga mamis papunta sa school nila Atina. Ganto kalayo nilalakad ni Atina kapag uwian na nila. Alam niyo mga mamis, gusto ko talagang mag-rant dito sa vlog ko pero alam ko naman na walang mangyayari kung mag-rant ako kasi meron naman talagang daanan yung mga estudyante na hindi na nila kailangan dumaan dito sa gilid ng kalsada na daanan ng mga sasakyan. Kaya lang dahil nga tuwing hapon sinasara yun, walang madaanan yung mga estudyante. No choice sila kung hindi dumaan dito sa gilid ng kalsada or na gilid ng highway. Kaya binilan na namin siya ng minifan mga mamis para habang naglalakad siya may nakatapat na hangin sa mukha niya para hindi siya sobrang mainitan at hindi matrigger yung sakit niya. May mga kasabay naman umuwi si Atina mga mamis kapag uwian. Tapos meron din naman talagang tricycle na sakayan. Kaya lang problema, sobrang hirap sumakay ng tricycle kasi nga ang daming estudyante na sumasakay din. Kaya kaysa naman magantay sila ng isang oras or lagpas isang oras, naglalakad na lang sila. So ayun, nandito na ako sa school nila Atina mga mamis. At pagdating ko dito, hindi pa ganun kadami yung mga parents. At saktong uwian na nila Atina. Pag upo ko, hinahanap-hanap ko si Atina pero hindi ko makita. And fast forward tayo mga mamis, hindi ko na nga binidyohan yung mga naging ganap or mga nangyari doon sa meeting at hindi ko na rin tinapon.
tapos. Pero bago ako umalis, feeling ko pa tapos naman na talaga yung meeting. Hindi na pala ako nagpasundo kay daddy mga mamis kasi may ginagawa talaga yun si daddy. Naglakad na lang ako at pag napapagod ako, may stop-stop na lang ako. Buti na lang talaga hindi rin mainit nung araw na to kaya medyo relax din yung paglalakad ko. Pagdating ko nga dito sa bahay mga mamis ay nandito na si Athena. Nag-sorry siya sa akin kasi nga nauna na daw siyang umuwi dahil sumakit daw pala yung tiyan niya. At nung nakauwi nga ako dito mga mamis, excited kong sinabi kay Athena na isa sa mga napag-usapan dun sa meeting na meron silang field trip. At dahil nga September pa yung magiging field trip nila na yun mga mamis pero wala pa namang date kung anong September, may chance na makasama si Athena kasi malayo-layo pa makakapag-ipon pa si daddy. And si Athena, sobra excited niya itong at binibilang na yung ipon niya. Nasa kalahati na rin itong mga bariyang iniipon ni Athena mga mamis. Nasa ilalim niyan, puro tig 10 at tig 5 na tabo na lang ng tig pipiso. Actually, may pera naman talaga sana to si Athena mga mamis. Kaya lang, noong mga nakaraang buwan, yung pera niyang naipon na mga tigwa 100, binili niya ng binili ng isda. Hindi ko pa na ipapakita sa inyo mga mamis, pero yung mga perang naipon niya, binibili nga niya ng mga isda na inaalagaan niya ngayon doon sa loob ng kwarto niya. Kaya niya binibilang yung ipon niya mga mamis kasi nga para mabili niya yung mga gusto niya kapag nakasama siya ng field trip. Kasi nga, isa talaga sa mga rules ko, bawal siyang mahingi ng pera sa amin at bawal siyang magpabili. Yung sinasabi kong pabili mga mamis, halimbawa meron siyang nagustuhan na isang bagay dun sa pinuntahan naming lugar. So, dapat sarili niyang pera yon. Hindi siya pwedeng magsabi sa amin na gusto niyang bilhan namin siya noon or mag-aasya sa amin ng pera. Pero pagdating naman sa pagkain, syempre, gagastusan naman namin si Athena. At dahil nga September pa yon mga mamis, lalaki pa yung ipon ni Athena, madadagdagan pa yan. So, anyway, after namin magbilang ng barya ni Athena or ayusin yung mga ipon niya, nagluto ako ng turon kasi nga gusto ni daddy magmerienda ng turon.